Ayun, hi guys, what's up? Welcome back. It's Super Samurai. Today, performance review ko ng KD17. So, sorry, natatawa ako kasi nag-iisip ako ng magandang intro na gusto kong ipalit. So, lagi ko sinasabi sa umpisa, kaya lang wala pa ako maisip kasi personal page ko na itong ginagamit ko. Pero, next time na lang, darating din ako dun. So, yun. Twice ko pa lang ito nagamit parehas pick-up game. So, i-review ko na kasi wala na akong magawang content. Then, ang tawag dito? Inaantay ko pa yung bago kong in-order na sapatos, yung 361. So, itatry ko yung bagong signature line ng 361, yung kay Jokic. Kaya pag dumating yun, ayun naman yung next kong gagawa ng first impression. So, yun, jump na tayo sa performance review. So, first things first, lagi kong inuuna is yung traction. So, yung traction neto, rubber siya. Rubber yung, solid rubber yung ginamit. So, 2-in-1 siya. Pwede sa indoor and outdoor na klase ng basketball court. And surprisingly, kasi recently sa Nike medyo disappointed ako gawa ng parehas lang yung looks ng ginagawa nila. Which is similar din dito, yung KD16. Parang wala siya masyado pinagbago ngayon, yung KD17. Ewan ko lang yung 18 kasi wala pa akong sapatos na yun. So anyway, yun nga, recently, disappointed ako sa Nike kasi yun nga, hindi ako nagagandaan masyado sa mga bago nilang signature shoes. Lalo na pag kinompare sila sa Anta or sa Li-Ning. Ngayon, like, totally, wala silang panama talaga. Kahit na anong signature shoes yung itapat sa mga gawa ng Anta and Li-Ning ngayon. Kasi ang gaganda talaga ng gawa nila. So, ayun, multi-directional pattern din siya and malalaki yung spaces niya between sa traction. So, yun yung maganda dito kasi hindi basta-basta sisiksik yung mga maliliit na bato pag sa outdoor kayo naglaro. And surprisingly, nagandaan ako sa traction nito. Kumbaga sa Anta, kung bibigyan yung Anta ng grade ng traction is 10, I can go 9.8 sa traction nito. Surprisingly good. Hindi ko inasahan na maganda yung traction nito. So, yun. Next is materials niya sa upper part. Hindi, sa midsole muna, which is yung cushioning setup niya. Cushioning setup din niya maganda. Very responsive and good siya for all around type of players. So, kahit na mga big man, recommendable tong sapatos na to. Yun, napaganda ng cushioning setup na ito. And very comfortable. Kaya, I can go 9.5 sa cushioning setup na ito. And next, yung materials niya sa upper part, which is mesh and leather. Pero, yung leather niya, yung combination niya ng mesh and leather is, yung ginamit ng leather ay synthetic lang. So, hindi siya ganun kagandang klase ng leather. Then, meron mga plastic, parang rubber plastic dito na parang kinopya yung design sa Air Zoom Plus na sapatos. Pero maganda. Nagagandaan ako sa niya, sa itsura. Especially sa combination ng color niya na blue and black. So, favorite ko kasi yung color blue. So, nagagandaan ako. For me, ako nagagandaan ako sa sapatos na to. Then, yung paddings niya dito naman, sa around ng ankle is okay din. Makapal. And, pag sinuot mo siya, talagang yung comfort level niya maganda, mataas. And, masasabi mong sulit yung binayad mo para sa KD17 kasi hindi ako na-disappoint sa sapatos na to. Like,
super mura ko lang siya nakuha, pero sulit na sulit ako dito. Yun. And yung paddings niya, I can go 9. Yun. And then laces niya, well, yung laces niya parang ganito lagi yung gamit ng Nike sa most of the sapatos nila. So, hindi rin ganun kaganda, pero hindi kanya mababatter pagkagamit mo kasi hindi siya lagi natatanggal. Kaya okay na rin yung laces niya. Then, yung fitting niya, true to, ano ba to? 27 to. Ay, hindi, 9.5 to, 27.5. So, I recommend na mag-go kayo sa true to size kasi maluwag siya ng konti sa akin, which is ako kasi 27 lang ako or 9 yung pa ako. So, I recommend na mag true to size kayo sa sapatos na to. So, yun. Ano pa ba? Looks. Overall looks niya. Ang ganda naman, di ba? Pero hindi ko rin masasabing maganda sa casual kasi mas recommendable for casual. Pero sa on-court, looks niya, maganda siya. Naging pangit lang sa hindi ko pangit naman kung sabihin ko pangit. Ang naging ano lang sa sapatos na to kasi wala lang, pinang-aasar lang nila na ginamit kasi ni Mr. Longbang tong colorway na to. So, dito sa amin, binabansagan nila na sapatos ni Longbang tong sapatos na to. Kaya yun. Pero for me, it's a very good looking shoes. So, sa looks niya, I can go 9. So, di ba? Ang ganda naman, di ba? Or, bias na ako siguro sa color. Pero, yun, favorite ko kasi yung blue. So, yun. Overall, for performance, I can go 9 or 9.5 sa sapatos na to kasi surprisingly nagandahan talaga ako sa performance niya na hindi ko inaasahan na maganda yung traction niya na may ko-compare mo siya sa Anta or sa Li-Ning. So, para sa akin kasi dahil maliit lang ako, below average lang yung height ko, so I always rely sa shifty na klase ng sapatos kasi I rely on my speed. So yun, pero itong sapatos na to is recommendable siya for all types of players. Any position can use this kasi maganda yung traction and maganda yung cushioning setup niya. So yun, ano po, wala akong miss siguro. So, yun lang, quick video lang for this. Ayoko masyadong pahabay na yung video. So, yeah, I think that's about it. And next na naantay ko lang is dumating yung next kong i-review na shoes. Or, pag hindi ko nagustuhan yung shoes na yun, maybe I'll try to trade it or manghihiram ako ulit kay Kimito ng sapatos. Kimito, shoutout sa'yo. Pahiram naman ng Devin Booker mo. Baka naman. So, yun. Hindi, biro lang. Yun. Yeah, I think that's about it. So, see you on my next episode. Bye.